sa inyo sa Pilipinas, no? Ang huling balita natin kay Tatay Digong mula dito sa detention facility ay araw ng Biyernes, huling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga ano nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masaya siya. Ano po sinabi niya in particular nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? Ako ang nagbalita nga sa kanya. Sabi ko na grabe yung outcome ng yung number of votes mo kaysa yung opponent. At saka kang Vice Mayor Basteren, including si Congressman Pulong, and yung anak niya si Omar, also won the congressional seat sa 2nd District. And of course, Congressman Ungab won sa 3rd District. Ano pong sinabi niya, yung sinabi niyong overwhelming ang victory? Naka-smile. Nakasmile. Ngayon, yung ano po, yung 5 na pumasok na inendurso natin para senador, ano pong sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na nakukuhan, may mga iba na nag-support sa kuhan. Kaya sabi ko, overall, do not worry because I think naman, ang support din nila kay VP Sara. So, yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado nating kakampi at 6 pa na pagpipilian pa dahil ang kailangan na lang natin 2 para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I think para din sa akin, you know, with the overall nangyari sa national yung halos natanggal yung mga, alam mo na, yung sa Congress. Mga buwisit. So, mga Hawad Committee. So, I think yung mga opposition yung iba, I think they will think na, you know, it's about time kung ano yung noon, it cannot go that way. So, there's a big chance na ang support will Sara. Nasabi niyo ba ho na yung Abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante? Ano sabi niya? Kinwento ko kay PRRD yan, sabi ko, lahat yung mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Sabi niya, ganun ba? Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglabas ko daw, again and again, we would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na nandito na, because I told him na merong mga tao sa park na nagkatuan sa iyo. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, parang from the bottom of his heart. Talagang nagpapasalamat siya sa buong nagsusuporta sa kanya, not only ito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob niya sa inyo. Napansin ko po, hindi nyo daladalang labada niya. Naglalabada ba siya on his own? Kinuhaan ko sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, I'm here to get his laundry. Pero parang sinabi mo na, they have their own laundry. Sabi ko, hindi na ako nag-insist. After all, ayaw mo maglaba no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. High spirit siya. So can we ask question as well? Yes, now, please, Sir, questions. Is Mayor Duterte aware na nananalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I brief him all the because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. But I told him na yung
as you know, the counting went, more or less ganito na lumusot. So, in a way, masaya siya. Masaya talaga. Lalo na sa Davao na lahat ng kuha niya ay lumusot. Walang kabila na. Tapos sir, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. Since pagpunta nila sa Hong Kong. Okay. Because he was expected to from Hong Kong, he has to fly back to Davao. Sir, can we also ask what your feelings were nung nakita mo for the first time, si PRRD, ay Mayor Duterte? Mayor na talaga siya ngayon. Yes. Kwanza, I mean, you know, he is a little bit detached kasi nga, as I said, you know, wala siyang kuwan sa outside world. So, kailangan pag nandiyan, you know, whoever will be sino ang susunod, we have to brief him anong nangyayari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, pwede kita bilhin na yun. Bawal. So, wala, isolated siya. But yet, kung nakwentuhan mo na siya, magkuhan mo, yung... Up to date How about you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na nung nakita mo siya? Ako? Of course. Pero, you know, ang kaso na, we will leave it to the lawyers na. Sir, masaya naman si tatay sa good news na mga pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinatid mo today. Masaya si tatay. Oo, masaya. Nagkapos, good mo, sir. Pagkita nga niya sa akin, ako, Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? yeah. Actually, before pa, nagkwento na kami ni Pulong. Kasi nga, because, you know, the election, so they have to go back, you know, so. Pag-usapan na for the meantime, na busy sila sa Manila. So, it's my time to watch over him. So, siguro, kung whoever comes here na, si Pulong ba, o si VP Sara, o sino sa mga anak na, ako naman na. Meron ba kayong estimated time na pagbalik nyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? Antayin namin sino mga anak na papalit. And then from there, kasi nandito na lang man din kami sa Netherlands, balita ko malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. So kung sino yung papalit, sasabihin ko, bago kami umuwi, papasa na lang kami.